pinalaya sa sariling tahanan, tinanggalan ng karapatan sa sariling anak. Habang siya'y nakaluhod sa lamig ng ulan, nagpapakasarap ang asawa sa bisig ng iba. Wala kang kwenta, baliw ka! Ang malupit na sumpa ni Gabriel, ngunit ang pagpunit sa kanyang pagkatao, ang mismong gigising sa yaman at kapangyarihang matagal nang nakatago. Mula sa putik, babango ng isang reyna. Handa na ba silang harapin ang galit ng inang ninakawan ng lahat? Nakakasuka na si Clara. Kaunting tiis na lang, Sandra. Sa oras na mapirmahan niya ang mga dokumentong ito, sa atin na ang lahat. At ang batang iyon, hinding-hindi na niya makikita kahit anino ni Maya. Ang boses na yon, ang boses ni Gabriel na dati ay tila musika sa pandinig ni Clara, ay biglang lang naging tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nanigas si Clara sa labas ng pintuan ng opisina ng kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang paboritong asul na polo ni Gabriel na kapapaplan sa lang niya. Maingat niya itong hinahawakan, tinitiyak na walang kahit isang gatla o lukot dahil alam niyang mainit ang ulo ng asawa kapag hindi perpekto ang kanyang kasuotan. 7 taon. 7 taon siyang naging anino, naging katulong, naging tagasunod sa lahat ng gusto ni Gabriel sa ngalan ng pag-ibig at utang na loob. Ngunit ang singaw ng plansa na kanina ay nagbibigay ng init sa kanyang mga daliri, ay tila naging yelo. Ang bango ng downy sa polo ay napalitan ng mapanghi at nakakasuyang amoy ng katotohanan. Nanlabo ang paningin ni Clara. Tila huminto ang mundo at ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas at mabilis na pintig ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Hindi na nakapagtago si Clara. Doon, sa loob ng marangyang opisina, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa kanyang swivel chair habang si Sandra, ang kanyang matalik na kaibigan at sekretarya, ay nakaupo sa kandungan nito. Ang mga kamay ni Sandra, na dati ay madalas na humahawak sa kamay ni Clara bilang pagdamay, ngayon ay nakapulupot sa leeg ng kanyang asawa. Gabriel! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Clara ay isang pabulong na daing. Ang polo na dahan-dahan niyang iningatan ay nalaglag sa sahig. Naitapak-tapakan ng sarili niyang mga paa na tila wala nang nararamdaman. Hindi man lang natinag si Gabriel. Walang bakas ng pagsisisi, walang gulat. At higit sa lahat, wala nang pagmamahal sa kanyang mga mata. Tumayo siya ng dahan-dahan, inayos ang kanyang kurbata, at tumingin kay Clara na tila tinitignan ng isang maduming basahan na nakaharang sa kanyang daan. Narinig mo na rin naman, kaya hindi na tayo kailangang magplastikan pa. Ang malamig na saad ni Gabriel. You're delusional, Clara. Masyado mo nang pinapahirapan ang sarili mo sa pag-iisip ng mga kung ano-anong kwento. Look at you. Mukha kang katulong ni hindi mo na alam kung paano ayusin ang sarili mo. Gabriel, paano mo nagawa ito? 7 taon. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Kahit ang perang iniwan ni nanay, lahat ng pinaghirapan ko, ibinuhos ko sa kumpanya mo. Ang boses ni Clara ay nagsimulang mabasag. Ang bawat salita ay may kasamang pait na tila bumabara sa kanyang lalamunan. Perang iniwan ng nanay mo? Isang matalim na tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Carmen, ang ina ni Gabriel, na bigla na lamang lumitaw sa likuran ni Clara. Ang mata ng babae ay nakasuot ng mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Mga alahas na alam ni Clara na binili gamit ang perang pinaghirapan niya. Huwag kang magpatawa, Clara. Ang perang sinasabi mo ay barya lang kumpara sa kahihiyang idinulot mo sa pamilyang ito. Isang hampas lupa na pumasok sa aming pamamahay, dapat ay magpasalamat ka pa dahil pinatuloy ka namin. Mama, bakit po? Ano pong nagawa kong mali? Lumapit si Clara sa kanyang biyenan. Susubukang hawakan ang kamay nito, ngunit isang malakas na tulak ang isinagot ni Doña Carmen. Napaupo si Clara sa sahig. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na kahoy. Huwag mo akong mahawak-hawakan. Nakakasulasok ang amoy mo.
Ang singhal ng matanda. Gabriel, piramahin mo na ang mga papeles. Ayoko nang makita ang babaeng ito sa loob ng aking bahay. At ang apo ko, hinding-hindi siya lalaki. Sa piling ng isang baliw at iresponsableng ina, inilapag ni Gabriel ang isang makapal na folders sa mesa. Pirman mo na ito, Clara. Ito ang divorce papers at ang waiver para sa kustodya ni Maya. Mayroon na kaming medical records mula sa espesyalista. It proves that you are mentally unstable. Re-rebound ka lang sa mental hospital kung susubukan mo pang lumaban. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Isang pekeng medical record? Inihanda na nila ang lahat. Pinlano nila ang pagbura sa kanya sa buhay ng sarili niyang anak. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng puot na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Ang hangin sa silid ay tila nauubos at ang bawat boses ng mga taong nasa harap niya ay nagiging malabo at malayong ugong. Hindi ko pipirmahan yan, ang mahinang sabi ni Clara habang pilit na tumatayo. Hindi niyo makukuha sa akin si Maya. Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa mukha ni Clara. Ang hapdi ay nanuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang kamay ni Gabriel na dati ay humahaplos sa kanyang pisngi, ngayon ay nag-iwan ng pulang marka ng pagtataksil. Wala kang pagpipilian, ang banta ni Gabriel. Security, kunin ang babaeng ito at ilabas. Huwag niyo siyang hahayaang makalapit muli sa bahay na ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang bumasag sa lahat. Isang matinis at puno ng takot na iyak mula sa itaas ng hagdan. Mama, Mama, bakit mo po inaaway si Mama? Si Maya, ang 5 taong gulang na bata, ay nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig habang yakap ang kanyang paboritong manika. Ang puso ni Clara ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang yakapin ang anak, ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na binuhat ni Gabriel ang bata at ibinigay kay Sandra. Dalin mo siya sa kwarto, ilak ang pinto. Ang utos ni Gabriel na walang halong emosyon. Mama! Mama! Ang huling narinig ni Clara ay ang paghampas ng maliit na kamay ni Maya sa pinto ng silid. Kasunod ng tuyot at nakakangilong tunog ng kandado na mabilis na uminog. Binalot ng katahimikan ang bawat sulok ng mansyon, maliban sa tunog ng malakas na ulan na nagsisimulang bumuhos sa labas. Iniwan si Clara na nakatayo sa gitna ng silid, isang wasak na kaluluwa na tila wala nang pupuntahan. Sa kanyang isipan, tanging isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, pagkatapos ng lahat ng pagtitiis, ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Ang bawat hakbang palabas ng mansyong iyon ay tila paghatak sa bawat hibla ng pagkatao ni Clara. Ang 2 malalaking lalaking nakasuot ng barong ay walang pasubaling hinawakan siya sa magkabilang braso. Tila ba siya ay isang maruming basahan na kailangang itapon sa labas. Hindi na alintana ni Clara ang sakit ng pagkakahawak nila sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang manhid na sakit sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay tila paglunok ng mga bubog. Gabriel! Ang anak ko! Hayaan niyo akong makausap si Maya. Ang boses ni Clara ay paos na. Ngunit patuloy pa rin siyang sumisigaw habang kinakaladkad siya pababa ng marangyang hagdanan. Ang mga mata niya ay nakapako sa itaas, sa pintong kahoy, kung saan huling narinig ang tinig ng kanyang anak. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Sandra. Ang babaeng itinuring niyang kapatid ay nakatayo sa tabi ni Gabriel. Dahan-dahang hinahaplos ang braso ng kanyang asawa. Mayroong isang maliit at nakakainsultong nangiti sa mga labi ni Sandra, isang ekspresyong punong-puno ng tagumpay. Clara, stop making a scene. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Just go peacefully, para naman hindi lalong lumala ang kondisyon mo. Ang malambing ngunit nakakalason na saad ni Sandra. Ikaw. Gustong dambahin ni Clara ang babae, ngunit ang higpit ng hawak sa kanya ng mga security guard
ay hindi niya madaig. Binigyan kita ng matitirhan noong wala kang makain. Pinagkatiwalaan kita. At nagpapasalamat ako, Clara. Kaya naman ngayon, ako na ang bahala kay Gabriel. Ako na rin ang magiging tunay na ina para kay Maya. Ang sagot ni Sandra bago tuluyang isandal ang ulo sa balikat ni Gabriel. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Clara sa malamig na semento ng driveway. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila ba nakikiramay ang langit sa kanyang pait. Ang bawat patak ng tubig ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Mula sa itaas, sa balkonahe, lumabas si Doña Carmen. Hawak ng matanda ang isang maliit na maleta, ang tanging gamit na itinira nila para sa kanya. Ito ang nararapat sa iyo, Clara. Huwag na huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong mabulok sa kulungan, ang sigaw ng matanda bago binitiwan ang maleta. Ang tunog ng pagbagsak ng gamit sa basang semento ay tila huling tuldok sa kanyang buhay sa mansyong yon. Nakaluhod si Clara, basang-basa, habang pinapanood ang dahan-dahang pagsasara ng malaking pintong bakal ng kanilang subdivision. Ang bawat pag-ikot ng riles ng pinto ay tila pagputol sa ugnayan niya sa kanyang anak. Maya ko. Ang tanging nausal niya. Ang lamig ng semento ay nanunuot na sa kanyang mga buto, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Sa gitna ng hagulhol ng hangin at ulan, muling narinig ni Clara ang isang mahinang tinig. Mama ko. Tumingala siya. Sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag, nakita niya ang maliit na kamay ni Maya na nakadikit sa salamin. Ang bata ay pilit na sumisilip. Ang mukha ay basang-basa rin ng luha. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na karagatan na hindi kayang tawirin. Pinilit tumayo ni Clara. Sumugod siya sa pintong bakal. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa malamig na rehas. Isinandal niya ang kanyang noo sa bakal at nagsimulang kumanta ng isang lumang uyayi, ang paboritong kanta ni Maya kapag natatakot ito sa kulog. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig at basag, ay pilit niyang pinalakas. Umaasang makakarating ito sa pandinig ng kanyang anak sa kabila ng ingay ng bagyo. Matulog na, aking mahal. Huwag matakot sa dilim, ang kanta ni Clara, habang ang kanyang sariling mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng wagas na pag-ibig sa gitna ng pinakamadilim na trahedya. Isang ina na walang ibang sandata, kundi ang kanyang tinig upang protektahan ang kanyang anak. Ngunit ang ilaw sa silid ni Maya ay biglang pinatay. Isang anino ang humila sa bata palayo sa bintana. Ang huling nakita ni Clara ay ang paghawi ng makapal na kurtina na tuluyang nagtakip sa tanging liwanag na natitira sa kanya. Nawalan ng lakas si Clara. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay duguan na dahil sa pagkakapit sa rehas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapahina sa kanyang diwa. Ang huling bagay na naramdaman niya ay ang pagtama ng kanyang katawan sa basang lupa. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, isang matalim na liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanyang mga mata. Isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay unti-unting lumapit, kasunod ng marahang pagbukas ng isang pinto. Isang pares ng sapatos ang huminto sa harap ng kanyang mukha, at ang huling narinig ni Clara ay ang malalim at nag-aalalang boses ng isang lalaki. Nahanap din kita, Clara. Ang kadiliman ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Bitbit ang isang misteryong hindi niya alam kung magdadala sa kanya sa kaligtasan o sa mas malalim pang panganib. Ang unang naramdaman ni Clara ay ang init. Isang uri ng init na matagal nang hindi dumadaloy sa kanyang mga riles ng ugat. Hindi ang nakakapasong init ng plansa o ang malupit na init ng galit ni Gabriel, kundi isang banayad at tila yumayakap na pagkalinga.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, ngunit hindi ito ang pamilyar na puti ng kanilang kwarto sa mansyon. May amoy ng disinfectant, ngunit humahalimuyak din ang bango ng lavender sa hangin. Nasa langit na ba ako? Ang mahinang tanong ni Clara sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na kinalas ng hangin. Malayo ka pa sa langit, Clara, ngunit ligtas ka na rito. Isang malalim at kalmadong boses ang sumagot mula sa kanyang gilid. Marahang iginalaw ni Clara ang kanyang leeg. Doon, sa isang selyadong silya sa tabi ng kanyang kama, nakaupo ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon. Nakasuot ito ng salaming may itim na frame at isang simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng salamin, ay nagpapakita ng isang uri ng talino at malalim na habag. Biglang bumalik ang mga gunita sa isipan ni Clara. Ang ulan, ang malupit na mukha ni Gabriel, ang iyak ni Maya. Bigla siyang napabangon, ngunit agad siyang nakaramdam ng hilo na tila umiikot ang buong silid. Si Maya, ang anak ko. Kailangan kong bumalik. Ang pagsusumamo ni Clara habang pilit niyang tinatanggal ang suwerong nakakabit sa kanyang kamay. Huminahon ka, Clara. Please, makinig ka sa akin. Mabilis na tumayo ang lalaki, ngunit nanatili ang kanyang distansya. Hindi niya hinawakan si Clara. Tila alam niyang ang anumang biglaang paghipo ay maaaring magdulot ng higit na takot sa babae. Nasa ilalim ka ng pangangalaga ko sa isang pribadong klinika. Walang nakakaalam na narito ka. Hindi ka mahahanap ni Gabriel Ilustre rito. Napatigil si Clara. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Wala akong pambayad sa ospital na ito. Pinalayas na ako. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha ng kahihiyan. Ako si Attorney Mateo Valeriano, ang pakilala ng lalaki. Lumapit siya ng kaunti at kumuha ng isang basong tubig mula sa gilid ng mesa. Hindi mo kailangang mag-alala sa bayad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang tagapangalaga ng huling habilin ng iyong ina. Kay nanay, nanlaki ang mga mata ni Clara. Pero labandera lang si nanay. Namatay siyang walang kahit na anong ari-arian maliban sa aming lumang bahay na naisangla ko pa para sa kumpanya ni Gabriel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Iyan ang gusto niyang paniwalaan mo, Clara. Pinrotektahan ka niya sa paraang alam niya. Ngunit bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya sa aming law firm ang isang malaking halaga, isang trust fund na nakalaan lamang para sa'yo. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang inaabot ang baso ng tubig. Sa sobrang panghihina, tila mahuhulog ang baso mula sa kanyang mga daliri. Dito naganap ang isang golden moment, isang sandali ng tahimik na koneksyon. Hindi kinuha ni Mateo ang baso mula sa kanya. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang malalaki at mainit na palad sa ilalim ng mga kamay ni Clara. Nagsisilbing suporta upang hindi matapon ng tubig. Ramdam ni Clara ang katatagan ng lalaking ito, isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman kay Gabriel. Inumin mo ito ng dahan-dahan, ang bulong ni Mateo. Kailangan mong maging malakas dahil ang laban na kinakaharap mo ay hindi madali. Alam ko ang ginagawa ni Gabriel. Alam ko ang tungkol sa peking medical records at ang pagtatangka niyang kunin ang kustodya ni Maya. Paano? Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Ang tanong ni Clara matapos uminom. Ilang buwan na kitang hinahanap, Clara. Simula nang malapit na ang itinakdang panahon sa kasunduan ng iyong ina. Ang nakita ko sa labas ng mansyong yon kagabi ay sapat na upang malaman kung anong klaseng tao ang pinagkatiwalaan mo. Tumalikod si Mateo at kinuha ang isang itim na leather bag mula sa silya. Mula rito ay inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy ng sorsogon. May nakaukit na mga baging at bulaklak. Ano yan? Ang tanong ni Clara.
Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumumibok ng mabilis dahil sa kuryosidad at kaba. Inilapag ni Mateo ang kahon sa kandungan ni Clara. Ito ang susi sa iyong kalayaan. Ang iyong ina, si Elena, ay hindi lamang isang simpleng labandera. Siya ang nawawalang anak ng mga Ilustre de Vega, isang pamilyang mas makapangyarihan at mas mayaman kaysa sa kinalakihan mong pamilya ni Gabriel. Tila tumigil ang paghinga ni Clara. Ang lahat ng sipayo, ang lahat ng pang-aapi ni Doña Carmen dahil sa kanyang pagiging hampas lupa ay tila naging isang malaking kabalintunaan. Ngunit Clara, muling nagsalita si Mateo. Ang kanyang tono ay naging seryoso at puno ng babala. Mayroong isang mabigat na kondisyon bago mo tuluyang makuha ang pamana at ang kapangyarihang kalakip nito. Isang kondisyong isinulat ng iyong ina sa ilalim ng matinding takot at pagmamahal. Ano yon? Gagawin ko ang lahat para makuha ang anak ko. Ang determinadong sagot ni Clara. Tinitigan siya ni Mateo ng diretso sa mga mata. Ang trust fund ay mananatiling selyado hanggat hindi mo napatutunayan na ikaw ay ganap ng malaya mula kay Gabriel Ilustre. Kailangan mong pirmahan ang divorce papers na ibinigay niya, ngunit sa iyong sariling mga kondisyon. At kailangan mong gawin ito nang hindi niya nalalaman ang tungkol sa yaman mo. Hanggang sa huling sandali. Bakit? Dahil kung malalaman niya, gagamitin niya ang batas upang makuha ang pera mo. At kasama niyon, mawawala sa'yo si Maya habang buhay. Handa ka bang maging mahirap sa paningin ng mundo? Habang unti-unti mong ginigiba ang kaharian ng taong sumira sa'yo. Hinawakan ni Clara ang takip ng kahon. Ang lamig ng kahoy ay tila nagpapadala ng kuryente sa kanyang diwa. Isang lihim na nakatago sa loob ng maraming dekada. Isang pamanang magbabago sa kanyang tadhana. Ngunit sa likod ng pag-asang ito ay ang panganib na naghihintay. Buksan mo, Clara. Ang udyok ni Mateo. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang takip ng kahon. Isang tunog ng pag-ikot ng lumang bisagra ang bumalot sa silid. Ngunit nang makita niya ang nasa loob, biglang napatigil ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Hindi ito maaari, ang pabulong na sigaw ni Clara. Ang iyong ina ay hindi namatay sa hirap dahil sa lupit ng tadhana, Clara. Namatay siya sa hirap dahil pinili niyang maging taming sa pagitan mo at ng mga taong maaaring pumatay sa iyong pagkatao. Ang mga salitang yon ni Mateo ay tila mga martilyo na pumupukpok sa bungo ni Clara habang nakatitig siya sa loob ng kahon. Hindi ginto, hindi alahas, at hindi rin tumpok ng pera ang tumambad sa kanya. Sa halip, isang kupas na litrato ang nakapatong sa ibabaw ng mga legal na dokumento. Sa litrato, makikita ang kanyang ina na si Elena noong kabataan nito na nakasuot ng marangyang trahe de boda. Katabi nito, ang isang lalaking may matikas na tindig at pamilyar na mga mata. Ang yumaong don ng pamilya de Vega, ang pinakamayamang angkan sa katimugan na madalas sambit-sambitin ni Doña Carmen ng may matinding pagsamba at inggit. Nanginginig ang mga daliri ni Clara habang hinahawakan ang litrato. Ibig mong sabihin, ang babaeng tinawag nilang hampas lupa at maruming labandera ay ang nawawalang tagapagmana na ilang dekada na nilang hinahanap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang bibig, isang tawang humahalo sa mga hikbi na hindi na niya mapigilan. Ang pamilyang nandidiri sa akin, ang pamilyang itinuring akong basura, ay walang alam na mas mataas pa ang dugong nananalaytay sa akin kaysa sa kanila. Iyan ang katotohanang pinili mong hindi malaman ng iyong ina hanggang sa huli niyang hininga. Clara, ang malambing na paliwanag ni Mateo. Alam niyang ang yaman ay may kaakibat na panganib. At tama siya. Tignan mo ang ginawa sa iyo ni Gabriel sa kaunting kapangyarihan na mayroon siya. Paano pa kaya kung nalaman niyang ikaw ang may-ari ng Hacienda de Vega? Kinuha ni Mateo ang isang dokumento mula sa ilalim ng litrato. Basahin mo ito. Ito ang huling testamento ni Elena. Nakasaad dito na ang lahat ng kanyang ari-arian.
ang mga lupain, ang mga shares sa malalaking kumpanya, at ang bilyong halaga ng trust fund ay mapupunta sa iyo sa dalawang paraan. Una, kapag sumapit ka sa edad na 30. O ikalawa, kapag ikaw ay ganap ng malaya sa anumang ugnayan na sa pamilya ilustre. Napatingin si Clara kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkaunawa. Ang divorce papers, ang pagpapalayas sa akin, ang pagbura sa pangalan ko sa pamilya nila. Eksakto! Ang pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay naging matalim at puno ng diskarte. Ang kabangisan ni Gabriel na itapon ka sa lansangan ay siya mismong magbubukas ng pinto ng iyong kaharian. Sa oras na mapirmahan mo ang mga dokumentong yon at maisampa ang pinal na desisyon ng korte para sa inyong paghihiwalay, ikaw na ang magiging pinakamakapangyarihang babae sa bansang ito. Ang kalupitang akala niya ay tatapos sa'yo, ang siya palang magliligtas sa'yo. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Ibinaba ni Clara ang litrato at dahan-dahang hinaplos ang pirma ng kanyang ina sa dulo ng testamento. Nararamdaman niya ang bawat kurba ng tinta. Tila ba nararamdaman niya ang pagod at pag-ibig na ibinuhos ng kanyang ina sa bawat titik. Sa sandaling iyon, hindi ang yaman ang nagbigay sa kanya ng lakas, kundi ang pagkaunawa na kahit kailan ay hindi siya naging mag-isa. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ina ay isang baluti na ngayon ay nakahanda ng isuot niya. Pinahid niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang uri ng ningning na hindi kailanman nakita ni Gabriel. Ang ningning ng isang reynang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang paalala ni Mateo habang dahan-dahang inililigpit ang mga dokumento. Sa ngayon, ikaw pa rin ang baliw na asawa sa paningin ng batas. Kung malalaman ni Gabriel ang tungkol dito bago matapos ang proseso, gagamitin niya ang iyong mental condition upang hirangin ang sarili niya bilang administrator ng iyong yaman. At oras na mangyari iyon, hinding-hindi mo na makukuha si Maya. Ano ang kailangan kong gawin? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Maglaro tayo ayon sa kanilang gusto. Ang sagot ni Mateo na may kasamang misteryosong ngiti. Hayaan mo silang maniwala na nagtatago ka sa takot. Hayaan mo silang isipin na wala kang kapangyarihan. Habang sila ay nagdiriwang sa kanilang akalang tagumpay, dahan-dahan nating kukunin ang bawat hibla ng kanilang kabuhayan. Sisimulan natin sa pagbili ng mga utang ng kumpanya ni Gabriel. Tumayo si Mateo at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting pagtila ng ulan sa labas. Sa loob ng 6 na buwan, Clara, ang taong nagtapon sa iyo sa ulan, ang siyang magmamakaawa sa iyong paanan para sa isang pirasong tinapay. Isang pakiramdam ng pananabik at takot ang namuo sa dibdib ni Clara. Ito na ang simula ng kanyang paghihiganti. Isang paghihiganting hindi gagamit ng dahas, kundi ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mahina, ngunit mabilis na kumatok sa pintuan ng silid. Pumasok ang isang nurse na tila balisa. Attorney Mateo, may problema po. May mga taong nagtatanong sa reception. May mga litrato sila ni Ma'am Clara. Sinasabi nilang may nakakita raw sa isang babaeng basang-basa na isinakay sa isang itim na sasakyan malapit sa subdivision. Nanigas si Clara. Hindi pa man nagsisimula ang kanyang laban. Nahanap na ba siya ng mga galamay ni Gabriel? Hindi na ako babalik sa pagiging tupa, Mateo. Turuan mo akong maging lobo. Ang tinig ni Clara ay hindi na nanginginig sa takot. Habang sila ay mabilis na naglalakad sa madilim at makitid na hagdanan ng fire exit. Ang bawat pagtama ng kanyang swela sa semento ay tila isang deklarasyon ng kanyang paglaya. Sa likod ng pintong bakal na kakasara lang nila, naririnig ang malalakas na boses ng mga tauhan ni Gabriel na pilit binubuksan ang silid na kanilang nilisan. Ngunit sa bawat hakbang pababa, tila iniiwan ni Clara ang bigat ng kanyang nakaraan. Lumipas ang 3 buwan. Ang malamig na ulan ng gabi ng kanyang pag-alis ay napalitan na ng maalinsangang hangin ng nagbabagong panahon.
Sa loob ng isang marangyang penthouse sa gitna ng Bonifacio Global City, isang lugar na pagmamay-ari ng De Vega Estate na kahit si Gabriel ay hindi kayang pasukin, isang bagong Clara ang unti-unting nabubuo. Tumayo si Clara sa harap ng malaking salamin. Hawak niya ang isang matalim na gunting. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay gustong-gusto ni Gabriel dahil mukha raw siyang masunuring asawa, ay dahan-dahan niyang pinutol. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga tanikala na isa-isang napuputol. Pagkatapos, tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga matang dati ay laging puno ng luha. Ngayon, ay tila dalawang nagniningas na uling sa gitna ng kadiliman. Wala na ang baliw na Clara. Ang nakatayo doon ay isang babaeng handang bawiin ang lahat. Bagay sa'yo. Ang mahinang puna ni Mateo, nakakapasok lang sa silid. May dala siyang isang makapal na folder at isang baso ng gatas. Maikli, matapang at higit sa lahat, malaya. Dito naganap ang isang golden moment na nagpabilis sa tibok ng puso ni Clara. Napansin ni Mateo na may natirang isang mahabang hibla ng buhok sa balikat ni Clara. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay lumapit siya ng sapat upang maramdaman ni Clara ang init ng kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inalis ang hibla ng buhok gamit ang kanyang mga daliri. Isang galaw na puno ng pag-iingat at respeto. Tumingin siya sa mga mata ni Clara at sa loob ng ilang segundo, ang mundo sa labas ng penthouse ay tila naglaho. Isang uri ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nakakapagbigay ng kapayapaan. Salamat, Mateo, sa lahat, ang bulong ni Clara. Trabaho ko ito, Clara. Ngunit higit pa roon, gusto kong makita ang pagbagsak ng mga taong nag-aakalang kaya nilang tapakan ang dangal ng isang tao dahil lamang sa pera. Ang sagot ni Mateo bago inilapag ang folder sa mesa. Speaking of which, may balita na ako mula sa kumpanya ni Gabriel. Agad na naging seryoso ang aura ni Clara. Naupo siya at sinimulang basahin ang mga dokumento. Ano ang lagay ng Illustre Logistics? Gaya ng inaasahan natin, naging kampante sila. Paliwanag ni Mateo habang itinuturo ang mga graph. Dahil iniisip nilang wala ka na at kontrolado na nila ang lahat. Nagsimulang maglustay ng pera si Gabriel para sa kanyang mga bisyo at para kay Sandra. Ang kanilang pinakamalaking supplier ng mga spare parts at gasolina ay nakakaranas ngayon ng matinding financial crisis. Isang maling galaw at babagsak ang buong operasyon ni Gabriel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Iyan ang pagkakataong hinihintay natin. Magkano ang kailangan para mabili ang kumpanyang iyan? Malaking halaga. Ngunit barya lang iyan sa trust fund mo, ang sagot ni Mateo. Kapag nakuha natin ang supplier na yan, ikaw na ang hahawak sa leeg ni Gabriel. Isang utos mo lang, titigil ang bawat truck niya. Mawawalan siya ng kontrata sa mga malalaking kliyente. At sa oras na mangyari yun, hihina ang kanyang posisyon sa korte para sa kustodya ni Maya. Gawin mo na, Mateo. Bilhin mo ang kumpanya sa ilalim ng isang anonymous holding firm. Gusto kong maramdaman ni Gabriel ang unti-unting pagsisikip ng mundo sa paligid niya nang hindi niya alam kung sino ang humihila sa lubid. Ang utos ni Clara. Ang kanyang boses ay tila bakal na pinatigas ng apoy. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang tablet na nasa mesa. Isang live feed mula sa isang social media event ang lumabas. Doon, nakita ni Clara si Gabriel at Sandra, nakasuot ng marangyang damit sa isang charity gala. Nakayakap si Gabriel sa baywang ni Sandra, habang ang huli ay humaharap sa mga kamera na may malapad na ngiti. Ang mas masakit, suot ni Sandra ang kwintas na pamanang alahas ng ina ni Clara. Ang kwintas na ninakaw ni Doña Carmen sa kanyang maleta. Tignan mo sila. Ang sabi ni Clara, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Nagsasaya sila gamit ang mga bagay na kinuha nila sa akin. Hayaan mo silang magdiwang, Clara, ang mahinahong sabi ni Mateo.
dahil ang bawat tawa nila ngayon ay may katumbas na iyak bukas. Bukas na bukas din, lalabas ang balita na ang kanilang main supplier ay may bago ng may-ari. At ang unang gagawin ng bagong may-ari ay ang mag-issue ng Notice of Default sa Illustra Logistics. Bitawan mo siya. Huwag mong saktan ng anak ko. Ang sigaw ni Clara ay dumagundong sa loob ng penthouse, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na liwanag ng tablet screen. Halos mabasag ang salamin sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit niyang pinalalaki ang imahe sa video. Ang lalaking humihila kay Maya ay may malaking pangangatawan, naka-uniforme ng pang-security at may malamig na ekspresyon sa mukha. Si Maya, ang kanyang munting anghel, ay halatang natatakot habang pilit nalilingon sa kinaroroonan ng kanyang ama. Ngunit si Gabriel ay abala sa pakikipagtawanan sa mga mayayamang negosyante. Mateo, kailangan nating pumunta doon. Ngayon din, ang pagsusumamo ni Clara. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw, isang senyales ng nagsisimulang panic attack. Mabilis na lumapit si Mateo. Sa halip na pigilan siya ng marahas, humarang siya sa harap ni Clara at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang balikat ng babae. Clara, tumingin ka sa akin. Huminga ka ng malalim. Kung susugod ka doon, nang walang plano, ibibigay mo lang sa kanila ang kailangan nila, ang pruweba na baliw ka at unstable. Iyan ang bitag ni Gabriel. Pero ang anak ko, nakikita mo ba kung paano siya kaladkarin? Mateo, panyo ko ang hawak niya. Iyon ang panyong may burda ng pangalan ko na ibinigay ko sa kanya noong kaarawan niya. Iyon na lang ang tanging koneksyon niya sa akin. At tignan mo kung paano nila siya itago na parang isang kahiyahiyang sikreto. Ang bawat salita ni Clara ay punong-puno ng pait. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa isang mortar ng kawalang pag-asa. Dito naganap ang golden moment na nagpatahimik sa kaguluhan ng diwa ni Clara. Inabot ni Mateo ang tablet at itinuro ang isang maliit na detalye sa background. Tignan mo ang lalaking iyon, Clara. Iyan si Berto. Hindi lang siya basta security. Siya ang personal na tauhan ni Doña Carmen na dalubhasa sa pagtatago ng mga chismis ng pamilya. Ibig sabihin, natatakot sila. Natatakot silang magkaroon ng eksena si Maya sa harap ng media dahil masisira ang imahe ng perpektong pamilya na pilit nilang ibinibenta. Dahan-dahang binitiwan ni Mateo ang balikat ni Clara at kumuha ng isang basong tubig. Huwag kang mag-alala. May mga tao ako sa loob ng galang iyan. Sisiguraduhin nilang walang mangyayaring masama kay Maya. Ngunit kung gusto mo siyang makuha ng permanente, kailangan nating putulin ang mga daliri ni Gabriel na nakasakal sa leeg ng batas at magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagpapatuyo sa kanyang pitaka. Huminga ng malalim si Clara, pilit na ibinabalik ang kanyang katinuan. Ang kanyang pagiging ina ay nag-uutos na sumugod, ngunit ang kanyang bagong pagkatao ay nag-uutos na maging matalino. Tama ka. Ang pera ang nagbibigay sa kanila ng lakas na itago ang katotohanan. Mateo, ituloy mo ang Notice of Default. Ngayon na. Samantala, sa loob ng marangyang ballroom ng Manila Hotel, abot langit ang kayabangan ni Gabriel. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak habang ipinagmamayabang ang bagong expansion ng Illustre Logistics. Si Sandra, na nakasuot ng isang makinang na pulang gown, ay tila isang reynang nakasandal sa kanyang hari. Gabriel, darling, ang daming nagtatanong kung kailan ang kasal. Ang malambing na bulong ni Sandra, sadyang pinalalakas ang boses upang marinig ng mga puwanang nakikinig sa paligid. Malapit na, Sandra. Inaayos lang ang huling pirma ng babaeng iyon sa divorce papers. Ang sagot ni Gabriel nang may kasamang tawa. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang naputol nang mag-vibrate ang telepono ni Gabriel. Isang text message mula sa kanyang Chief Financial Officer ang bumungad sa kanya. Ang kanyang mukha, na kanina ay mapula dahil sa alak,
ay biglang namutla. Sir, we just received a formal notice from Apex Parts and Fuel. They are canceling our credit line effective immediately and demanding full payment of our 50 million peso debt within 48 hours. If not paid, they will stop all supplies. Our trucks will be grounded by Monday. Hindi makapaniwala si Gabriel. Ang Apex ang tanging kumpanyang nagbibigay sa kanila ng pautang dahil sa tagal ng kanilang ugnayan. Hindi maaari. Kakausapin ko si Mr. Sai ng Apex ko. Ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. May problema ba, Gabriel? Ang tanong ni Sandra. Ang kanyang nganang ngiti ay nagsimulang maglaho nang makita ang pawis na namumuo sa noo ng asawa. Wala. Sandali lang. Ang sagot ni Gabriel bago mabilis na lumabas ng ballroom, iniwan si Sandra sa gitna ng mapanuring mga mata ng mga elitistang bisita. Sa labas, sinubukan niyang tawagan ang may owner ng Apex, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang isang malamig na boses ng sekretarya. I'm sorry, Mr. Ilustre. Mr. Sai is no longer the majority owner of Apex. All decisions are now being handled by the new holding firm, Claire de Lune Investments, and their orders are final. Sa loob ng penthouse, pinapanood ni Clara ang GPS tracker ng mga truck ng Ilustre Logistics sa malaking screen. Ang bawat pulang tuldok na humihinto sa mapa ay tila isang malit na tagumpay. Claire de Lune, ang liwanag ng buwan, ang bulong ni Clara. Dahil sa gitna ng kadilimang ibinigay niyo sa akin, ako ang magiging liwanag na lulunod sa inyo. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Clara. Ang bawat segundo ng pagkawala ni Maya ay tila isang taon ng pagdurusa. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig habang ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang maikling buhok. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, tila hinahanap ang anino ng kanyang anak sa bawat sulok ng silid. Mateo, kung may mangyari sa kanya, kung saktan siya ni Doña Carmen. Ang boses ni Clara ay halos hindi na marinig, tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Mabilis na lumapit si Mateo at lumuhod sa harap niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubiling hawakan ang mga kamay ni Clara. Ang kanyang mga palad ay mainit at matatag, pilit na ibinabalik si Clara sa realidad. Makinig ka sa akin ni Clara. Hindi siya sasaktan ni Doña Carmen. Para sa matandang yon, si Maya ay hindi lang apo. Siya ay isang alas, isang tool para makuha ang gusto nila. Hindi nila sisirain ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanila sa yaman na akala nilang mapapasaka nila pa. Ngunit nasaan siya? Bakit hindi siya mahanap ng mga tao mo? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Inilipat nila siya sa isang lumang rest house sa Tanawan, Batangas. Iyon ang ancestral home ng pamilya ni Doña Carmen na matagal nang hindi nabibisita. Akala nila ay ligtas sila doon dahil hindi iyon nakapangalan kay Gabriel. Ang paliwanag ni Mateo, nakuha ng aking team ang plaka ng sasakyang ginamit nila bago pa man ito makalabas ng expressway. Malapit na tayo, Clara. Kaunting tiis na lang. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Habang nanginginig si Clara, kinuha ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy. Ang rosaryong laging hawak ng ina ni Clara noong nabubuhay pa ito. Inilagay niya ito sa mga palad ni Clara at dahan-dahang isinara ang mga daliri ng babae sa paligid nito. Hawakan mo ito. Ipinapaalala nito na ang iyong ina ay laging nakabantay sa inyo. Hindi niya hinayaang mahanap kita sa ulan para lamang mawala ka muli. Magtiwala ka sa akin, ibabalik natin si Maya. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pangako na higit pa sa pagiging isang abogado. Samantala, sa isang lumang bahay na gawa sa bato at kahoy sa gitna ng isang masukal na taniman, nakaupo si Doña Carmen sa isang tumba-tumba. Ang ingay ng bawat pag-ugoy ng upuan sa lumang sahig ay tila isang babala.
Sa sulok ng silid, nakaupo si Maya sa isang maliit na kama. Ang kanyang mga mata ay mapula sa kaiiyak. Lola, gusto ko na pong umuwi kay Mama. Ang mahinang pagsusumamo ng bata. Tumahimik ka, bata. Ang mama mo ay wala na. Iniwan ka na niya dahil mas gusto niyang maging baliw kaysa maging ina sa'yo. Ang singhal ni Doña Carmen. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng kasamaan sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampara. Dito ka lang. Dito ka ligtas sa kahihiyang idinudulot ng nanay mo. Sa Maynila, hindi mapakali si Gabriel. Ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang naglalaho. Ang notice of default ay tila isang hatol ng kamatayan na nakabitin sa kanyang leeg. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang ina, ngunit hindi ito sumasagot. Sa gitna ng kanyang galit, isang tawag ang pumasok sa kanyang personal na linya mula sa isang hindi kilalang numero. Sino ito? Ang bulyaw ni Gabriel. Mr. Illustre, ito ang kinatawan ng Claire de Lune Investments. Isang malamig at profesional na boses ng lalaki ang sumagot. Nabalitaan naming nahihirapan kayong bayaran ang inyong mga utang sa Apex Parts. Mayroon kaming alok para sa inyo. Anong alok? Sino ba kayo? Gusto naming bilhin ang Illustre Logistics sa halagang piso. Bilang kapalit, babayaran namin ang lahat ng utang mo at hindi ka na makukulong dahil sa mga pekeng dokumentong isinumite mo sa bangko. Ngunit may isa pang kondisyon. Kailangang pirmahan mo ang ganap na pagsuko ng kustodya ng iyong anak sa kanyang ina. Nanigas si Gabriel. Paano niyo nalaman ang tungkol sa kustodya? At bakit niyo gustong ibalik ang bata sa baliw na babaeng iyon? Hindi iyon ang dapat mong itanong, Mr. Illustre. Ang dapat mong itanong ay kung gaano mo kamahal ang iyong kalayaan. Mayroon kang 24 na oras para magdesisyon. Pagkatapos niyon, ang Claire de Lune ay magsasampa ng kasong estafa laban sa'yo. Pagkababa ng telepono, tila nawalan ng lakas si Gabriel. Ngunit sa likod ng kanyang takot, may isang hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang Claire de Lune, ang liwanag ng buwan. Clara. Hindi. Imposible. Patay na ang babaeng yun sa kalsada. Ang bulong niya sa sarili. Habang ang pawis ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang likuran. Sa loob ng penthouse, nakatayo si Clara sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod, ang kanyang muka ay tila isang matigas na marmol. Mateo, ihanda ang mga sasakyan. Hindi na ako makapaghihintay ng 24 na oras. Pupunta tayo sa Batangas. Clara, mapanganib. Baka may mga kasamang tauhan si Doña Carmen. Ang babala ni Mateo. Wala akong pakialam sa panganib, ang sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Ninakaw nila ang 7 taon ng buhay ko. Ngunit hindi ko hahayaang nakawin nila ang kahit isang sandali pa sa buhay ng anak ko. Ang bawat kilometrong nadadaanan ng sasakyan ay tila isang tanikala na pilit na binabatak ang hininga ni Clara. Sa labas, ang kadiliman ng gabi sa probinsya ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kahit na anong liwanag. Hawak-hawak ni Clara ang rosaryong kahoy, ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa palad, ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ni Maya at ang nakapangingilabot na imahe ni Sandra sa video. Mateo, bilisan mo pa! Pakiusap! Ang pagsusumamo ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang basag na salamin. Bawat salita ay may talim ng desperasyon. Ginagawa ko ang lahat, Clara. Malapit na tayo, ang sagot ni Mateo, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bilis ng kanilang takbo ay nagdudulot ng malakas na ihip ng hangin sa labas ng bintana. Ngunit sa loob ng sasakyan, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Sa kabilang dako, sa harap ng lumang rest house sa Batangas, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa gitna ng mga puno ng mangga. Si Sandra, na nakasuot ng itim na leather jacket, ay may hawak na isang lighter. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan
na hindi kayang pantayan ng kahit anong yaman. Sa paligid ng bahay, ang amoy ng gasolina ay tila isang malakas na kamay na sumasakal sa paligid. Kung hindi mapapasakin ang buhay na pangarap ko, walang makikinabang sa inyo. Ang bulong ni Sandra sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal na niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mga pekeng ngiti. Para sa kanya, si Doña Carmen at si Maya ay mga balakid na lamang sa kanyang kaligtasan. Kapag nawala ang mga ito, madali niyang maitatakas ang natitirang pera ni Gabriel at maglaho na parang bula. Sa loob ng bahay, nagising si Doña Carmen dahil sa masangsang na amoy. Tumayo siya mula sa kanyang tumba-tumba, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa kaba. Sandra, Gabriel, may tao ba dyan? Ang sigaw niya, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas. Dito naganap ang isang golden moment ng kabanatang ito. Nakita ni Doña Carmen si Maya na nakaupo sa sulok, yakap-yakap ang panyong bordado ni Clara. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang matigas na puso ng matanda ay tila nakaramdam ng isang bitak ng pagsisisi. Nakita niya sa mukha ng bata ang parehong takot at inosenteng pag-ibig na nakita niya kay Clara noong unang araw na pumasok ito sa kanilang pamilya. Isang pag-ibig na binaliwala niya at tinumbasan ng kalupitan. Maya, halika rito. Lumapit ka kay Lola. Ang mahinang tawag ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng awtoridad, kundi isang pagsusumamo para sa kaligtasan. Biglang nagkaroon ng liwanag sa labas. Isang maliit na ningas ang nagsimulang gumapang sa tuyong damo, mabilis na lumalaki at lumalamon sa bawat bagay na madaanan nito. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa lumang kahoy ay nagsimulang bumalot sa paligid. Ang usok na kasing itim ng gabi ay dahan-dahang pumasok sa mga siwang ng bintana. Eksaktong dumating ang sasakyan ni Clara at Mateo. Hindi pa man tuluyang humihinto ang sasakyan, binuksan na ni Clara ang pinto at mabilis na tumakbo patungo sa naglalagablab na bahay. Clara, huwag! Mapanganib! Ang sigaw ni Mateo habang hinahabol ang babae. Ngunit si Clara ay hindi na marinig ang kahit na ano. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ikalawang palapag kung saan nakita niya ang isang maliit na figura sa bintana. Maya! Maya ko! Ang sigaw niya. Ang init ng apoy ay dumadampi na sa kanyang balat. Ang usok ay nagpapaiyak sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi tumitigil. Sa gitna ng kaguluhan, hinarang siya ni Sandra. Hawak ng babae ang isang matigas na kahoy, ang muka ay tila isang demonyong galing sa impyerno. Hindi mo sila makukuha, Clara. Dito na magtatapos ang lahat. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Sandra na nagpabagsak kay Clara sa lupa. Ngunit sa halip na sumuko, tumayo si Clara ng may bagong lakas. Ang takot na dati ay nagpapahina sa kanya ay naging isang nagniningas na galit. Ninakaw mo ang asawa ko, ninakaw mo ang kaibigan ko, pero hinding-hindi ko hahayaang nakawin mo ang anak ko. Ang sigaw ni Clara. Sa isang mabilis na galaw, naagaw niya ang kahoy mula kay Sandra at itinulak ito palayo. Habang nagbubuno ang dalawa, isang malaking bahagi ng bubong ang nagsimulang bumagsak. Ang init ay naging hindi na matagalan. Sa loob, naririnig ang boses ni Maya na tumatawag sa kanyang ina. Mama, Mama, tulong po. Ang bawat hininga sa loob ng naglalagablab na bahay ay tila paglunok ng nagbabagang uling. Ang makapal at itim na usok ay parang isang malupit na kamay na pilit na dumudukot sa mga mata at baga ni Clara. Ngunit sa gitna ng init na tila tumutunaw sa kanyang balat, may isang boses na nagbibigay sa kanya ng lakas na humakbang paabante. Ang bot ng kanyang anak. Maya, Maya, sumagot ka! Ang sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na lamang dahil sa hapdi ng kanyang lalamunan. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang damit upang takpan ang kanyang ilong, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang mga pader na unti-unti nang nagbabago ang anyo dahil sa tindi ng apoy.
Isang malakas na pagbagsak ng mga haligi ng kahoy ang naganap sa kanyang likuran na nagdulot ng paglipad ng mga kislap ng apoy sa paligid. Hindi lumingon si Clara. Umakyat siya sa gumagalaw at mainit na hagdanan. Bawat baitang ay tila nagbabanta na bibigay sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa itaas, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang pintong nakaharang. Sa pamamagitan ng natitirang lakas, ibinalibag ni Clara ang kanyang balikat sa pinto. Isang beses, dalawang beses, hanggang sa tuluyang bumigay ang kahoy. Doon, sa gitna ng silid na puno na ng usok, nakita niya si Doña Carmen na nakadapa sa sahig. Pilit na pinoprotektahan ang maliit na katawan ni Maya sa ilalim ng kanyang katawan. Ang matandang babae ay hirap ng huminga. Ang kanyang marangyang damit ay may mga bakas na ng pagkakasunog. Mama! Clara! Ang mahinang tawag ni Doña Carmen nang makita ang anino ni Clara sa pintuan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng puot, ngayon ay nagsusumamo at puno ng pagsisisi. Kunin mo ang anak mo. Iligtas mo siya. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Mabilis na kinuha ni Clara si Maya mula sa bisig ni Doña Carmen, ngunit sa halip na iwan ang matanda, hinawakan ni Clara ang nanginginig na kamay ng kanyang biyenan. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pang-aapi, hindi kayang sikmurain ni Clara na iwan ang kahit na sino sa loob ng impyernong ito. Tumayo kayo, Mama. Hindi ko kayo iiwan dito, ang sabi ni Clara. Inalalayan niya ang matanda habang karga-karga ang walang malay na si Maya. Ang bigat ng dalawang tao ay tila lalong nagpapahirap sa bawat hakbang ni Clara. Ngunit ang kanyang pagiging ina at ang kanyang pagkatao ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi maipaliwanag. Sa labas, si Mateo ay hindi mapakali. Sinubukan niyang pumasok ngunit muli siyang naharangan ng isang bumagsak na bahagi ng bubong. Ang kanyang mga kamay ay duguan na sa pagtatangkang alisin ang mga nakaharang na kahoy. Clara, lumabas na kayo! Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang babaeng unti-unti nang nagpapatibok sa kanyang puso. Biglang, sa gitna ng naglalagablab na pintuan, lumitaw ang isang anino. Basang-basa ng pawis, madungis sa uling, at may mga bakas ng paso sa balat. Lumabas si Clara, bitbit si Maya, at inaalalayan si Doña Carmen. Sinalubong sila ni Mateo at agad na kinuha si Maya mula kay Clara. Kasabay nito ang tuluyang pagbagsak ng buong istruktura ng bahay sa kanilang likuran na nagdulot ng isang malakas na tunog ng pagguho na yumanig sa lupa. Nakahiga silang lahat sa damuhan, malayo sa init. Si Clara ay humihingal. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Tumingin siya kay Maya na dahan-dahang iminumulat ang mga mata sa bisig ni Mateo. Mama! Ang mahinang tawag ng bata. Napaiyak si Clara, isang iyak ng wagas na pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit at tila ba ayaw na niya itong pakawalan kailanman. Sa tabi nila, si Doña Carmen ay tahimik na nakatingin sa langit. Ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga sentido. Patawad, Clara. Patawad. Ang pabulong na sabi ng matanda. Isang paghingi ng tawad na hindi lang para sa gabing iyon, kundi para sa 7 taon ng kalupitang ipinalasap niya. Ngunit ang katahimikan ay muling naputol. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya ay papalapit na, kasunod ng isang mabilis na sasakyan na pumarada sa tabi ng sasakyan ni Mateo. Lumabas mula rito si Gabriel, mukhang gulo-gulo ang buhok at balisa. Maya! Mama! Ang sigaw ni Gabriel habang tumatakbo patungo sa kanila. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Mateo sa kanyang daan. Huwag kang lalapit, Gabriel. Ang malamig na sabi ni Mateo. Wala ka ng karapatan sa kanila. Tumingin si Gabriel kay Clara, na ngayon ay nakatayo na habang yakap si Maya. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang kilala ni Gabriel. Wala na ang takot. Wala na ang pagsunod. Clara, anong ibig sabihin nito?
Bakit kasama mo ang abogadong ito? At nasaan si Sandra? Ang tanong ni Gabriel. Ngumiti si Clara, isang ngiting kasing lamig ng yelo sa gitna ng umuusok pang mga guho. Ang Sandra mo? Malamang ay tumakas na dala ang huling sentimo ng pera mo, Gabriel. At tungkol sa akin, hindi mo na ako asawa. Ako na ang may-ari ng lahat ng kumpanyang kinakapitan mo para hindi ka malunod. At sa oras na ito, ikaw naman ang itatapon ko sa lansangan. Sa likuran ni Gabriel, lumabas ang mga pulis mula sa kanilang mga sasakyan, ngunit hindi sila lumapit kay Clara. Sa halip lumapit sila kay Gabriel at naglabas ng isang warrant of arrest. Mr. Gabriel Ilustre, you are under arrest for arson and attempted murder, ang sabi ng opisyal. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Ano? Hindi ako ang gumawa nito. Si Sandra, siya ang may kasalanan. Maari mo nang ipaliwanag yan sa presinto, Gabriel, ang sabi ni Mateo, habang inaabutan ng isang folder ang mga pulis. Narito ang lahat ng ebidensya ng kanyang pakikipagsabwatan kay Sandra sa mga nakaraang buwan. Habang pinipiringan ng posa si Gabriel, tumingin siya kay Clara sa huling pagkakataon. Clara, pakiusap, maawa ka. Tinalikuran siya ni Clara nang walang kahit isang salita. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa ambulansya, isang mahalagang bagay ang napansin ni Mateo sa mga guho ng bahay na naiwan. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Mamatay na ako sa konsensya, Clara. Hindi ko alam kung paano patitingin sa iyong mga mata. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang basag na kampana sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Ang mata ng babae, na dati ay tila isang reynang hindi matibag ang trono, ngayon ay nakahiga sa puting kama, balot ng benda ang mga braso at may oxygen tube sa ilalim ng ilong. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng kapangyarihan, tanging ang paos at nanginginig na pagsisisi na lamang ang nananatili. Sa tabi ng kama, nakaupo si Clara habang hinahaplos ang buhok ni Maya na mahimbing na natutulog sa isang recliner chair. Tiningnan ni Clara ang kanyang biyenan. Sa loob ng 7 taon, ang tanging narinig niya mula sa bibig na ito ay mga panlalait at pangaapi. Ngunit ngayon, sa harap ng kamatayan, ang lahat ng alahas at kayamanan ay naging walang silbi. Ang matapobre na donya ay isa na lamang matandang naghahanap ng kapatawaran sa taong pinakaminaltrato niya. Magpahinga na muna kayo, Mama. Ang tanging sagot ni Clara. Ang kanyang tono ay hindi galit, ngunit wala ring labis na tamis. Ito ay ang tono ng isang taong pagod na sa hininga ng galit at gusto na lamang ng katahimikan. Ang mahalaga ay ligtas si Maya. Iyon lang ang tanging mahalaga sa akin. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Marang inabot ni Doña Carmen ang kamay ni Clara. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay humawak sa palad ng babaeng dati ay tinatawag niyang hampas lupa. Isang patak ng luha ang dumaloy mula sa gilid ng mata ng matanda, bumabasa sa malinis na unan. Sa sandaling iyon, ang utang na loob ay nabaligtad. Ang pamilyang nag-akalang sila ang nagbigay ng buhay kay Clara, ang siya palang binalikan ng buhay dahil sa kabutihan ng puso ng babaeng kanilang itinapon. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso, bitbit ang isang transparent na plastic bag na naglalaman ng isang bagay mula sa sunog. Napansin ni Clara ang mabilis na pagbabago sa aura ng abogado. Clara, maari ba tayong mag-usap sa labas? Ang mahinang yaya ni Mateo. Lumabas sila sa pasilyo ng ospital, malayo sa pandinig ni Maya. Inilabas ni Mateo ang laman ng plastic bag. Ito ay isang sunog na bahagi ng isang leather na pitaka at sa loob nito ay isang piraso ng metal na hindi natunaw ng apoy. Isang susi na may kakaibang hugis at isang charred na piraso ng passport. Nakita ko ito malapit sa backdoor exit ng rest house. Ang simula ni Mateo. Clara, ito ang passport ni Sandra at ang susi na ito, hindi ito susi ng bahay o ng kotse. Ito ay susi ng isang safety deposit box sa isang bangko na hindi kailanman binanggit ni Gabriel
sa kanyang mga asset declaration. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ibig mong sabihin, bago pa man sunugin ni Sandra ang bahay, meron na silang itinatagong mas malaking sikreto? Higit pa roon ang dugtong ni Mateo. Habang ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong, nakita rin ng mga forensic team ang isang bakas ng dugo malapit sa bangin sa likod ng rest house. Hindi dugo ng bata at hindi rin dugo ni Doña Carmen. Clara, naniniwala ang mga awtoridad na hindi nakatakas si Sandra. Maaring sa gitna ng kaguluhan at sa tindi ng apoy, may nangyaring hindi inaasahan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Clara. Sa kabila ng galit niya kay Sandra, ang isiping baka nilamon ito ng sarili nitong apoy ay nagpabigat sa kanyang pakiramdam. At si Gabriel? Alam ba niya ang tungkol sa suwing ito? Iyan ang kailangan nating malaman. Sa kasalukuyan, tinuturo ni Gabriel si Sandra bilang utak ng lahat. Sinasabi niya na siya rin ay biktima ng manipulasyon ng babae. Ang sagot ni Mateo nang may kasamang pait na tawa. Typical Gabriel, ilalaglag ang kahit na sino para lamang mailigtas ang sarili. Dito muling naganap ang isang kilig moment sa gitna ng tensyon. Napansin ni Mateo na nanginginig ang mga kamay ni Clara dahil sa pagod at stress. Hindi siya nagatubili. Inabot niya ang mga kamay ni Clara at marahan itong hinawakan sa loob ng kanyang mga palad. Tila ba pilit na ibinabahagi ang kanyang sariling lakas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makawala si Gabriel. Ang suwing ito, ang magiging huling paka ko sa kanyang kabaong. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata, ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Clara. Malapit na ang katapusan ng lahat ng ito, Clara. At kapag natapos na ito, sisiguraduhin kong wala nang luhang papatak sa mga mata mo. Naramdaman ni Clara ang isang uri ng kalinga na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 7 taon ng pagsasama nila ni Gabriel. Ang pag-ibig ni Mateo ay hindi mapang-angkin, hindi mapagmataas, kundi isang tahimik na sandigan sa gitna ng bagyo. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Ang tanging naisagot ni Clara habang dahan-dahan niyang isinasandal ang kanyang noo sa balikat ng lalaki kahit sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit ang kanilang sandali ay naputol nang dumating ang isang police investigator. Attorney Valeriano, Ma'am Clara. May update po kami tungkol kay Mr. Ilustre. Nagwawala po siya sa presinto. Sinasabi niyang may ebidensya raw siya na magpapatunay na ang sunog ay kagagawan niyo upang makuha ang yaman ng mga De Vega. Nanigas si Clara. Anong ebidensya? Wala kaming ginagawang masama. Sinasabi niya na mayroon siyang video recording mula sa isang hidden dashcam na nagpapakita na ang sasakyan niyo ang unang dumating sa lugar bago pa man magsimula ang apoy. Ang sagot ng pulis. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa isipan ni Clara. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang screen ng ospital sa pasilyo ay naglabas ng isang breaking news. Ang headline ay nagpabagsak sa puso ni Clara. Isang bangkay ng babae, natagpuan sa ilalim ng bangin sa Tanawan. Kinilala bilang si Sandra Salcedo, ngunit may isang nakapangingilabot na detalye. Ang bangkay ay may mga bakas ng sakal bago pa man ito mahulog. Tumingin si Clara kay Mateo. Kung ang bangkay ay may bakas ng sakal, ibig sabihin ay may ibang tao sa loob ng bahay maliban sa kanila. Sino ang pumatay kay Sandra at bakit? Ang bawat sulok ng presinto ay tila sumasakal sa natitirang kayabangan ni Gabriel. Nakaupo siya sa harap ng isang kupas na mesang kahoy, ang kanyang mga kamay ay nakaposas, habang ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay tila isang mapanghusgang mata. Sa harap niya nakatayo si Mateo kalmado at may hawak na isang itim na pluma, habang si Clara ay nakatayo sa dilim, pinagmamasda ng lalaking dating itinuring niyang mundo. Akala mo ba ay mananalo ka, Clara? Ang bulyaw ni Gabriel, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon na pilit ikinukubli ng galit. Mayroon akong video. Nakita ang sasakyan niyo sa Batangas bago pa sumiklab ang apoy. Ipinapakita nito na kayo ang nagplano ng lahat
upang makuha ang yaman ng mga De Vega at patahimikin si Sandra. Dahan-dahang lumabas si Clara mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay tila isang malamig na estatwa ng marmol. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagmura. Sa halip, inilapag niya ang isang piraso ng papel sa harap ni Gabriel, ang notice of foreclosure para sa kanilang mansyon at ang pinal na demand letter mula sa Claire de Lune Investments. Ang video na sinasabi mo, Gabriel, ay nakuha na ng mga pulis. Ang mahinahong saad ni Clara. At alam mo ba kung ano ang nakita nila? Nakita nila ang sasakyan mo na dumaan sa parehong kalsada 30 minuto bago kami dumating. Nakita rin sa forensics ang mga bakas ng iyong balat sa leeg ni Sandra. Gusto mong iligtas ang sarili mo, kaya mo siya pinatahimik, hindi ba? Dahil nalaman mong ninakawan ka niya at balak kanyang iwan sa gitna ng iyong pagbagsak. Nanigas si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ni Clara at Mateo. Ang kanyang bibig ay bumukas-sara, ngunit walang salitang lumabas. Ang trap na inakala niyang para kay Clara ay siya palang unti-unting sumasakal sa kanya. Dito naganap ang hahe, moment na matagal nang hinihintay ng mga nakikinig. Habang nagkakagulo sa presinto, sa mansyon ng mga ilustre, ang mga tauhan ng bangko ay abala sa paglalagay ng mga dilaw na tape sa bawat pintuan. Ang mga mamahaling muebles, ang mga chandelier na pinagmayabang ni Doña Carmen, at maging ang mga alahas na itinago nito sa ilalim ng kama ay isa-isang inilalabas. Ang bawat hakbang ng mga trabahador sa loob ng bahay ay tila tunog ng pagguho ng isang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Sa ospital, si Doña Carmen ay nakatanggap ng balita. Wala na ang kanyang bahay, wala na ang kanyang dangal. Ang tanging natitira sa kanya ay ang hospital gown na suot niya at ang awa ng babaeng dati ay tinatrato niya bilang basura. Ang kanyang pag-iyak ay hindi naririnig ng sinuman. Tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng isang malawak na disyerto. Bumalik ang eksena sa presinto. Yumuko si Clara. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Gabriel. Ito ang alok ko, Gabriel. Pirmahan mo ang pagsuko sa kustodya ni Maya. Pirmahan mo ang pag-amin na dinaya mo ang mga dokumento ng kumpanya. Kapalit nito, hindi ko itutuloy ang kasong murder laban sa'yo. Hahayaan kitang mabuhay, ngunit sa labas ng kulungang ito, wala ka ng kahit na ano. Magiging isang alaala ka na lamang ng isang taong nabigo sa sarili niyang kasamaan. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Habang hinihintay ang sagot ni Gabriel, hinawakan ni Clara ang kanyang sariling leeg, kung saan dati ay nakasuot ang kwintas na ninakaw ni Sandra. Naramdaman niya ang kalayaan, hindi ang kalayaang dulot ng pera, kundi ang kalayaang dulot ng pagpili na huwag maging kasing sama ng kanyang mga kaaway. Tumingin siya kay Mateo, at sa isang maliit na tango, naintindihan ng abogado ang kanyang saloobin. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging madugo upang maging matagumpay. Hindi ko pipirmahan iyan. Ang sigaw ni Gabriel sabay dura sa sahig. Kahit anong mangyari, ilustre pa rin ako. Hahanap ako ng paraan. Wala ka ng paraan, Gabriel. Ang sabi ni Mateo, habang dahan-dahang inililigpit ang kanyang mga gamit. Dahil ang Claire de Lune Investments, ang kumpanyang bumili sa lahat ng utang mo, ang kumpanyang may hawak sa leeg mo ngayon, ay pagmamay-ari ni Clara. Ang babaeng pinalayas mo sa ulan, ang siya palang may-ari ng bawat hiningang ginagawa mo ngayon. Ang mukha ni Gabriel ay dahan-dahang nagbago. Mula sa galit patungo sa isang nakapangingilabot na takot, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng kanyang binuong mundo ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Habang inilalabas si Clara ni Mateo mula sa presinto, isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling barong ang bumaba mula sa isang itim na limousine sa labas. May kasama siyang mga bodyguard at isang pamilyar na logo ng De Vega sa kanyang dibdib. Nasaan ang apo ko? Ang malakas na tanong ng matanda. Nasaan si Clara Ilustre De Vega? Naninigas si Clara. Ang kanyang tunay na lolo
Ang Don na inakala niyang matagal nang patay o hindi siya kilala ay narito na. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakitaan ng pagmamahal, kundi ng isang matinding awtoridad na tila handang bawiin ang lahat, pati na ang kalayaang kakaunti pa lamang na tinatamasa ni Clara. Mateo, sino siya? Ang tanong ni Clara. Siya ang huling hadlang sa iyong ganap na paglaya, Clara. Ang bulong ni Mateo habang humaharang sa harap ni Clara. Ang tunay na may-ari ng Hacienda de Vega. Ang bawat pagtama ng tungkod na may hawakang ginto sa semento ay lumikha ng isang mabigat at autoriteryong ritmo. Tila ba ang bawat tunog ay nag-uutos sa mundo na tumigil sa pag-ikot. Si Don Severino de Vega ay nakatayo sa harap ni Clara. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng punong nara at ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng kidlat na sumusuri sa bawat hibla ng pagkatao ng kanyang apo. Ito na ba ang bunga ng pagrebelyon ng iyong ina, Clara? Ang mauwi sa ganitong uri ng iskandalo sa labas ng isang presinto. Ang boses ng matanda ay malalim. Bawat salita ay may bigat ng daan-daang taon ng kapangyarihan at garbo. Naramdaman ni Clara ang pamilyar na panliliit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Mateo, na tila doon siya humuhugot ng lakas upang manatiling nakatayo. Kung ang tinutukoy niyo ay ang pagligtas ko sa buhay ng anak ko mula sa kamay ng isang mamamatay tao, opo, Don Severino, ito ang bunga ng paninindigan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Matapang ka, katulad ka ni Elena. Ngunit ang katapangan na walang sapat na proteksyon ay kahangalan lamang. Dugo ng De Vega ang nananalaytay sa batang iyan. At hindi ko hahayaang ang isang batang may dugong bughaw ay lumaki sa piling ng isang inang, walang permanenteng tahanan at may kasong nakabinbin sa korte. May tahanan kami at may sapat akong kakayahan. Ang giit ni Clara, ang kanyang boses ay pumailan lang sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Ang Claire de Lune, isang kumpanyang itinayo sa anino, ang pagmaliit ng Don. Isang pitik ko lang, Clara, ay maari kong burahin ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi ako narito upang makipagtalo. Narito ako upang kunin ang nararapat para sa pamilya de Vega. Ang aking apo sa tuhod, si Maya. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Inilabas ni Clara ang lumang rosaryo ng kanyang ina mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito sa kanyang lolo. Ang mga butil ng kahoy ay kuminang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang rosaryong ito, ang tanging pamanang iniwan sa akin ni nanay habang nagtatrabaho siya bilang labandera para lamang mabuhay ako. Noong mga panahong kailangan namin ng proteksyon, nasaan kayo? Noong halos mamatay kami sa gutom, nasaan ang kapangyarihan ng mga De Vega? Ngayong maayos na ang lahat, saka niyo sasabihing nararapat sa inyo ang anak ko? Sandaling natigilan ang matanda. Ang kanyang mga mata ay napako sa rosaryo at sa isang saglit, ang kanyang matigas na anyo ay tila bahagyang nayanig ng isang lihim na alaala. Ngunit mabilis din itong napalitan ng dati niyang lamig. Ang nakaraan ay nakaraan na, Clara. Ang hinaharap ni Maya ang mahalaga ngayon. Ang sabi ni Don Severino, Mateo Valeriano, alam kong ikaw ang utak sa likod ng mga legal na hakbang ni Clara. Payuhan mo ang iyong kliyente. Huwag niyang subukan ang pasensya ko. Humarang si Mateo sa harap ni Clara. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkabahala sa harap ng pinakamayamang tao sa rehiyon. Don Severino, iginagalang ko ang inyong posisyon, ngunit ang batas ay hindi nakadepende sa kapal ng pitaka o sa lalim ng pinagmulan. Si Clara ang legal na ina at meron kaming sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang kakayahan. Kung nais nyo kaming hamunin sa korte, nakahanda kami. Hahantong nga tayo sa korte, ang banta ng matanda bago tumalikod patungo sa kanyang limusin. Ngunit huwag ninyong kakalimutan, ang mga ilustre ay barya lamang. Ang mga De Vega ang gumagawa ng batas na kinakapitan nyo. Habang papalayo ang limusin, naiwan sina Clara at Mateo
Sa gitna ng katahimikan, ang tagumpay nila laban kay Gabriel ay tila naging isang maliit na panimula lamang sa isang mas malaking digmaan. Pumasok sila sa loob ng sasakyan ni Mateo. Doon, biglang bumigay ang katatagan ni Clara. Napasandal siya sa upuan at nagsimulang manginig. Mateo, kukuha niya si Maya. May kakayahan siyang gawin yun. Ang mga judge, ang mga abogado, lahat sila ay nasa ilalim ng kanyang impluwensya. Dito muling naganap ang isang kilig at damdamin moment. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip, pinatay niya ang makina ng sasakyan at dahan-dahang kinuha ang magkabilang kamay ni Clara. Inilapit niya ito sa kanyang muka at marahang hinalikan ang mga palad ng babae. Tingnan mo ako, Clara. Ang bulong niya, ang kanyang mga mata, ay puno ng isang uri ng katapatan na tila isang sumpa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ipinangako ko sa'yo, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo at kasama na doon ang kapayapaan niyo ni Maya. Magtiwala ka sa akin. Hindi lang ako ang iyong abogado. Ako ang iyong kalasag. Naramdaman ni Clara ang pagdaloy ng isang bagong uri ng pag-asa. Ang init ng mga labi ni Mateo sa kanyang palad ay tila isang gamot sa kanyang nanlalamig na diwa. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos. Pagdating nila sa ospital upang balikan si Maya, nakita nilang nagkakagulo ang mga nurse sa tapat ng silid ng bata. Anong nangyayari? Ang sigaw ni Clara habang tumatakbo patungo sa kwarto. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay balisa at puno ng pag-aalala. Ma'am Clara, may dumating na mga tauhan mula sa Department of Social Welfare. Mayroon silang dalang emergency protective order na nilagdaan ng isang mataas na hukom. Kinuha po nila si Maya para sa safety ng bata habang dinidinig ang kaso. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Anong safety? Ako ang ina niya. Nasaan ang anak ko? Dinala po nila siya sa isang undisclosed location, ma'am. Ang sagot ng doktor. Tumingin si Clara kay Mateo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa labas ng bintana ng ospital, nakita niya ang anino ni Gabriel na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Kahit na dapat ay nasa ilalim siya ng kustodya ng pulis, may hawak itong telepono at may isang nakapangingilabot na ngiti sa kanyang mga labi. Mateo? Si Gabriel, paano siya nakalabas? At anong kinalaman niya sa pagkuha kay Maya? Ang sabwatan sa pagitan ng bagsak na si Gabriel at ng makapangyarihang si Don Severino ay nagsimula na. Isang alyansang nabuo sa impyerno upang tuluyang wasakin ang buhay ni Clara. Ang akala niyo ba ay tapos na ang laban dahil nakuha niyo ang anak ko? Nagkakamali kayo. Dahil ngayon ko pa lamang ipapakita kung anong klaseng halimaw ang ginising niyo sa loob ko. Ang tinig ni Clara ay hindi na kasing lambot ng dati. Wala na ang pakiusap, wala na ang pagluha. Habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na conference hall ng De Vega Law Center, ang bawat salita niya ay tila isang hatol na bumabagsak mula sa langit. Sa harap niya, nakaupo si Don Severino sa kanyang selyadong silya. Habang si Gabriel ay nakatayo sa gilid, may nakakalokong nangiti sa mga labi dahil sa akalang siya ay protektado na ng kapangyarihan ng matanda. Clara, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng iyong lolo. Ang pangungutya ni Gabriel. Dapat ay nagpapasalamat ka dahil binigyan ka pa namin ng pagkakataong makita ang anak mo bago ka namin tuluyang ipakulong sa kasong paninirang puri at pagnanakaw ng ari-arian. Hindi siya tiningnan ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Don Severino. Lolo, alam niyo ba kung bakit namatay si nanay sa hirap? Hindi dahil sa pagrebelyon niya. Namatay siya dahil sa bawat buwan na nagtatangka siyang bumalik sa inyo, hinaharangan niyo siya ng mga banta. Alam ko ang lahat. Dahil narito ang katotohanang pilit niyong ibinaon sa lupa. Inilabas ni Mateo ang isang itim na folder mula sa kanyang briefcase. Ito ang mga dokumentong nakuha nila mula sa safety deposit box na binuksan ng misteryosong susi ni Sandra.
Dito naganap ang high moment na yumanig sa buong silid. Ito ang mga liham ni Elena na hindi kailanman nakarating sa inyo, Don Severino. Dahil ang inyong pinagkakatiwalaang tauhan, kasabwat si Gabriel, ang siyang nagnanakaw ng bawat pagsusumamo ng aking ina. Ang paliwanag ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang daluyong na humahampas sa pampang. At ito naman ang ebidensya ng sabuatan niyo, Gabriel, upang huthutan ang kumpanya ng mga De Vega habang ginagamit ang pangalan ko. Ninakawan niyo ang sarili niyong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Don Severino. Kinuha niya ang mga dokumento at sa bawat pahinang binabasa niya, ang kanyang mukha ay lalong namumutla. Ang pagtataksil ni Gabriel ay hindi lamang laban kay Clara, kundi laban sa buong angkan ng De Vega. Totoo ba ito, Gabriel? Ang mahinang tanong ng Don, ngunit ang bawat titik ay may kasamang pait ng pagkadismaya. Hindi, Lolo. Sinisiraan lang nila ako. Ang depensa ni Gabriel, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sentido. Huli ka na, Gabriel? Ang sabat ni Mateo. Ang Claire de Lune Investments ay may hawak na ng lahat ng recordings ng pakikipag-usap mo kay Sandra. At ang video message na natanggap namin bago mamatay si Sandra. Malinaw na doon na ikaw ang nag-utos na sunugin ang bahay para mabura ang ebidensya ng iyong pagnanakaw sa pamilya De Vega. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito, ang rurok ng kapangyarihan ni Clara. Lumakad siya patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad na hindi matitibag. Mula sa oras na ito, binabawi ko ang lahat. Ako, si Clara Ilustra de Vega, ang tanging tagapagmana ng Hacienda de Vega at ang may-ari ng Claire de Lune. Don Severino, maaari niyong gamitin ang inyong kapangyarihan upang labanan ako, ngunit sa oras na gawin niyo yan, ilalabas ko sa publiko ang lahat ng dumi ng pamilyang ito. Ibabalik niyo sa akin si Maya, ngayon din, o panoorin niyong gumuho ang pangalang 7 dekada niyong inalagaan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hall. Ang makapangyarihang Don ay tila naging isang matandang walang laban sa harap ng katotohanang dala ng kanyang apo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang takot sa mga mata ni Don Severino. Hindi takot sa kanya, kundi takot sa sarili nitong mga pagkakamali. Ibalik niyo ang bata, ang mahinang utos ni Don Severino sa kanyang mga bodyguard. Pero Lolo? Ang protesta ni Gabriel, ngunit isang malakas na sampal mula kay Don Severino ang nagpatahimik sa kanya. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay tila huling hatol sa kanyang pagkaganid. Wala kang kwenta, ang sigaw ng matanda. Pulis! Dakpin ang lalaking ito. Siya ang pumatay kay Sandra at siya ang nagnanakaw sa kaban ng ating pamilya. Nang bumukas ang pinto sa dulo ng hall, tumakbo si Maya palabas, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Mama! Mama ko! Nakaluhod si Clara habang sinalubong ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit, ang kanyang mukha ay nakabaon sa leeg ng bata. Sa sandaling iyon, ang reyna ay naging isang ina muli. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan ay walang halaga kumpara sa init ng yakap ni Maya. Tumingin si Clara kay Mateo na nakatayo sa likuran niya. Isang ngiti ng pasasalamat ang ipinadala niya. At ang abogado ay tumugon ng isang tingin na puno ng paghanga at pagmamahal. Ang kanilang laban ay nagtagumpay, ngunit ang sugat sa kanilang mga puso ay nangangailangan pa ng panahon upang maghilom. Habang hinihila si Gabriel palabas ng mga pulis, gulo-gulo ang buhok at gising na gising sa katotohanang wala na siyang babalikan. Tanging ang tunog ng kanyang mga pagsusumamo ang naiwan sa hall. Ang huling hininga ay hindi laging nagdadala ng kapayapaan. Kung minsan, ito ang nagbubuk ng pinakamadilim na sikretong pilit ibinaon sa limot. Habang mabilis na binabagtas ng sasakyan ni Mateo ang daan patungo sa ospital, ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan nila ay tila mga anino ng
nakaraan na humahabol kay Clara. Hawak niya ang kamay ni Maya na mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa kanyang ama. Isang taong tanging sa mga kupas na kwento lamang niya nakilala. Huminahon ka, Clara. Nandito lang ako. Ang mahinahong bulong ni Mateo habang ang kanyang isang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ni Clara. Ano man ang malaman natin, hindi nito babaguhin ang katotohanang ikaw ang nagtagumpay sa laban na ito. Pagdating sa silid ng intensive care unit, ang tanging naririnig ay ang mabagal at tila nahihirapang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Doña Carmen. Ang matandang babae ay tila mas lalong lumiit sa gitna ng mga puting kumot. Ang kanyang balat ay kasing putla ng papel. Sa pagpasok ni Clara, dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pagiging mapagmataas. Tanging ang takot sa nalalapit na paghuhukom ang nananatili. Clara, lumapit ka. Ang paos na tawag ni Doña Carmen. Dahan-dahang lumapit si Clara at kinuha ang nanginginig na kamay ng matanda. Sa sandaling ito, ang lahat ng galit ni Clara ay tila natunaw at napalitan ng isang malalim na habag. Isang golden moment ang nabuo ng ilabas ni Doña Carmen ang isang maliit at lumang locket mula sa ilalim ng kanyang unan at ibinigay ito kay Clara. Ang tatay mo, si Roberto, hindi siya namatay sa simpleng aksidente. Ang pagsisimula ng bawat salita ay may kasamang hininga ng pagsisisi. Ang asawa ko, ang ama ni Gabriel, siya ang may kasalanan. Ang tatay mo ang arkitekto na nakatuklas sa mga anomalya ng pamilya ilustre sa aming mga proyekto sa De Vega Estate. Pinatahimik nila siya para hindi mabunyag ang lahat. Ginamit nila ang impluwensya nila para palabasing aksidente ang nangyari. Nanigas si Clara. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ibig niyo pong sabihin, ang pamilyang pinaglingkuran ko ng 7 taon, ang pamilyang pinag-alayan ko ng buhay ko, ang siyang pumatay sa tatay ko? Patawad, Clara. Kaya kita pinagmalupitan. Dahil tuwing tinitignan kita, naaalala ko ang kasalanang iyon. Akala ko, sa pagpapahirap sa'yo, mawawala ang bigat ng konsensya ko. Pero nagkamali ako. Ang huling pagsusumamo ni Doña Carmen bago tuluyang maging mabilis at magulo ang tunog ng monitor sa kanyang tabi. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse, ngunit alam ni Clara na ito na ang katapusan. Tumingin siya sa locket na hawak niya. Sa loob nito ay ang larawan ng kanyang ama. Nakarga-karga siya noong sanggol pa siya. Isang luha ang pumatak sa salamin ng locket. Luha ng isang anak na sa wakas ay nahanap ang katotohanan sa gitna ng mapait na kasinungalingan. Samantala, sa loob ng selda, ang karma ni Gabriel ay hindi nagtatapos sa rehas. Balita na sa buong kulungan ang kanyang ginawa sa kanyang sariling pamilya. Walang gustong lumapit sa kanya at ang bawat gabi niya ay puno ng mga boses nina Sandra at Clara na tila sumusumbat sa kanyang diwa. Ang lalaking dati ay kumikislap sa ginto. Ngayon ay nakaupo sa madilim na sulok, gulo-gulo ang isip at tila kinakausap ang kanyang sariling anino. Nawala na ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan at ang kanyang katinuan. Lumabas si Clara sa ospital. Sinalubong siya ng liwanag ng bukang liwayway. Sa tabi ng kanyang sasakyan, nakatayo si Mateo. Buhat-buhat si Maya na bagong gising. Clara, okay ka lang ba? Ang nag-aalalang tanong ni Mateo. Tumingin si Clara sa langit. Nararamdaman ang malamig na simoy ng umaga na tila humahaplos sa kanyang mga sugat. Sa wakas, Mateo, alam na ng tatay ko ang katotohanan. Tapos na ang lahat. Dito naganap ang isang madamdaming sandali. Lumapit si Mateo kay Clara at dahan-dahang hinawakan ang kanyang pisngi. Pinapahid ang huling bakas ng luha. Hindi pa ito ang katapusan, Clara. Ito ang simula ng iyong tunay na buhay. Isang buhay na walang anino ng mga ilustre. Niyakap ni Clara ang kanyang anak.
at ang lalaking naging kalasag niya sa gitna ng bagyo. Ang pait ng kahapon ay tila dahan-dahang tinatangay ng agos ng panahon, patungo sa isang pampang ng kapayapaan na matagal na niyang pinapangarap. Ang Hacienda de Vega ay nakatayo sa gitna ng mga luntiang bukirin, tila isang hiyas na muling nagniningning matapos ang mahabang panahon ng pagkakabaon sa limot. Ang bawat ihip ng hanging amihan ay may dalang amoy ng mga bulaklak ng kape at basang lupa, isang samyo na tila humahaplos sa mga sugat ng nakaraan ni Clara. Habang dahan-dahang pumapasok ang kanilang sasakyan sa mahabang pasilyo ng mga puno ng acacia, naramdaman ni Clara ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 7 taon sa piling ng mga ilustre. Mama, ang ganda po rito. Ito na po ba ang bago nating bahay? Ang masayang tanong ni Maya. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadikit sa bintana ng sasakyan habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngumiti si Clara, isang ngingiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi lang ito bahay, Maya. Ito ang ating tahanan. Dito tayo magsisimulang muli. Sinalubong sila ni Don Severino sa tapat ng malaking pintuan ng mansyon, ngunit ang matandang lalaking nakatayo roon ay hindi na ang mapagmataas na Don na nakatagpo nila sa labas ng presinto. Ang kanyang anyo ay mas malambot. Ang kanyang mga mata ay bakas ang pagod at pagsisisi, ngunit meron ding bahid ng pag-asa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang selyadong sobre na may tatak ng pamilya de Vega. Clara, apo, tuloy kayo. Ang paos na bati ni Don Severino. Inalalayan niya si Clara patungo sa kanyang opisina kung saan ang lahat ng kasaysayan ng pamilya ay nakatago. Ito ang dokumentong sinasabi ko. Nahanap ito sa isang lihim na compartment ng cabinet ng iyong ina bago siya umalis ng hacienda. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat kamay na testamento ni Roberto, ang kanyang ama, at isang legal na dokumento na naglilipat ng lahat ng kanyang mga natuklasan tungkol sa pamilya ilustre sa isang mapagkakatiwalaang ikatlong panig. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang huling bahagi ng sulat. Para sa aking asawa at anak, kung sakaling hindi na ako makabalik, tandaan niyo na ang katotohanan ay laging mananaig. Ang yaman ng De Vega ay hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa katarungan. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Niyakap ni Don Severino si Clara, isang yakap ng pagtanggap at paghingi ng tawad sa lahat ng taon ng pagkakalayo. Patawad, Clara. Hinayaan kong mabulag ako ng pride ko at ng mga maling balita tungkol sa inyo. Ngayon, ikaw na ang opisyal na tagapangalaga ng lahat ng ito. Ang pangalang ilustre ay wala ng kapangyarihan sa'yo. Ikaw ay isang De Vega, ang reyna ng hacienda na ito. Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, nakaupo si Gabriel sa sahig ng kanyang selda. Wala na ang kanyang mga mamahaling damit, wala na ang kanyang kayabangan. Paulit-ulit niyang isinusulat sa pader ang pangalan ni Clara. Tila ba ito ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa realidad? Ang karma ay tuluyan ng lumamon sa kanyang diwa. Isang bilanggo ang gawa ng kanyang sariling mga kasalanan. Lumabas sina Clara at Mateo sa balkonahe ng mansyon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mabungabong bundok. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Isang tanawing tila isang painting ng pag-asa. Dito naganap ang isang madamdaming sandali ng kilig. Lumapit si Mateo kay Clara at dahan-dahang humawak sa rehas ng balkonahe, sapat na malapit upang maramdaman nila ang init ng isa't isa. Nagawa mo, Clara? Malaya ka na sa lahat ng tanikala mo. Tumingin si Clara kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. Ikaw ang nagturo sa akin na ang lakas ay hindi nakukuha sa pagganti, kundi sa pagtayo muli. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Clara
at marahan itong pinisil. Isang faded to black na sandali ng pagmamahalan ang nabuo ng ihilig ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, habang pinagmamasdan nila si Maya na masayang tumatakbo sa malawak na damuhan sa ibaba. Isang nagniningning na pangako ng kinabukasan ang namuo sa pagitan nila. Isang pag-ibig na hindi binubuo ng mga pangarap na ginto, kundi ng mga sandali ng tunay na pag-unawa at paghilom. Salamat sa pagpili sa amin araw-araw, Mateo. Ang bulong ni Clara. Hinding-hindi ako magsasawang piliin kayo, Clara, ngayon at magpakailanman. Ang sagot ni Mateo, bago marahang halikan ng noo ng babaeng nahanap niya sa gitna ng ulan. At ngayon ay kasama na niyang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng umaga. 1 taon na ang nakalilipas. Ang Hacienda de Vega ay hindi na lamang isang lupain ng kayamanan. Ito ay naging isang kanlungan ng kapayapaan. Ang mga bulaklak sa hardin ay mas matingkad ang kulay, at ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng tawa ni Maya na dati ay binalot ng takot at luha. Si Clara, na dati ay isang babaeng nakayuko sa harap ng malupit na tadhana, ay isa na ngayong matatag na babaeng nangangasiwa sa mga proyektong pang-edukasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya ang boses na nagbibigay lakas sa mga natatakot. Ang kanyang pagkatao ay hindi na nakatali sa anumang utang na loob, kundi sa kanyang sariling pagpapahalaga. Habang nakaupo sa tumba-tumba kung saan dati ay nakaupo si Doña Carmen, hinawakan ni Clara ang laket ng kanyang ama. Sa wakas, ang mga tanong na bumabagabag sa kanya ay may kasagutan na. Dadu Chua, oo. Napatawad na niya hindi lamang ang mga taong nanakit sa kanya, kundi higit sa lahat, napatawad na niya ang kanyang sarili sa mga tao na hinayaan niyang mawala ang kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag hayaan ang sakit na magdikta sa kanyang kinabukasan. Binyan Chua, bawat gabi, sa harap ng hapagkainan, kasama si Mateo at si Maya, nararamdaman ni Clara ang isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Ang bawat halakhak ni Maya, ang bawat malambing na tingin ni Mateo, ito ang kanyang tunay na kayamanan. Ang hacienda ay hindi na isang piitan ng mga sikreto, kundi isang hardin ng bagong buhay. Bai Hokji, ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti o sa pagpapasailalim sa kapangyarihan ng iba. Ang tunay na lakas ay nasa pagkilala sa sariling halaga. Walang tao, gaano man kayaman o kamakapangyarihan, ang may karapatang tapakan ang iyong dignidad. Kung ikaw ay nasasaktan, huwag matakot bumangon. Ang bawat pagkakamali ng iba sa iyo ay isang pagkakataon upang ipakita kung gaano kalalim ang kakayahan mong magbago at magtagumpay. Sa huling pahina ng kanyang journal, isinulat ni Clara, "Hindi ako ang aking nakaraan, hindi ako ang mga luha ko. Ako ang bawat hakbang na ginawa ko upang maging malaya." Ang araw ay muling sumikat sa Hacienda de Vega. Isang panibagong umaga, isang panibagong buhay, at isang pag-ibig na nananatiling tapat. Ang reyna ay hindi na kailangang makipaglaban para sa kanyang korona, dahil ang kanyang korona ay gawa sa karangalan at katotohanan, mga bagay na hinding-hindi na maipagkakait sa kanya. Pati.